Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy, bilib sila sa husay mo. Pambihira ka Pinoy. Kayo po'y nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Napakinggan po ninyo dalawang guest namin, si Jomar Salumbides, tapos si Willie Padida. Sila po ay global counselors. Umiikot po sila kahit sa anong parte ng mundo. At ang pangatlong guest natin, at meron naman tayong babae, binibinin siya. Dumating po siya dito sa Dubai in 1991. May 3 anak sila at ngayon ano na siya, gorgeous grandma na siya ngayon. Mayroon siyang granddaughter. Siya po ay na-train ng isang professional counselor na si Ampi de Guzman in the Philippines. Tapos dito naman po sa Dubai, na-train po siya ng atenistang pare si Father Nilo Tanalega, isang kilalang counselor rin. So eto po siya, Father, mga tagapakinig, si Rita Verdolaga. Good evening, Rita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Art, El. Magandang gabi, Bluebird. Marami pong salamat sa pangungubida dito. May gusto kayong batiin, baka may nag-aantay. Natutulog na yung apo ko. Bagong lola. Inuna yung, pag lola pala, inuna yung apo, hindi yung asawa. Okay, kasi ang sabi nga nila, kung merong issue sa mga haligi ng tahanan, meron din daw issue sa mga ilaw ng tahanan. Okay, matagal na po kayo sa Dubai, Miss Rita. How can you compare the ladies before compared sa ladies ngayon? And their problems, of course. Actually, alam mo, personal opinion na dati kasi parang ang tingin ko ang paghahanap buhay mas nasa kamay ng kalalakihan. No? So kung may pangangailangan ng mga nanay na magtrabaho, madaling magampanan yan eh. Nandyan yung pagbebenta ng mga alas, mga RTW. Ibig sabihin, hindi sila kailangang mag-ibang bansa, di ba? Pero you know, nagiging progressive ang mundo natin, no? And ironically, ang nangyayari, naglumalaki din ang pangangailangan. Opo. Na magkaroon ng mas malaki pang kikitahin. Kaya medyo significant ang dami ng kababaihan ngayon na nag-a-abroad, no? Lalo na dito sa Middle East. At hindi lang klaseng nag-a-abroad at nagtatrabaho, kundi yung mga trabaho na talagang nasasaktan sila. Yun ang kasamaang palad. Oo. Kahit na anong gawin nilang stop na pagpunta dito, talagang they really have to come and work. Okay? So, napansin din namin, Miss Rita, na sa tagal nyo rin sa UAE, napakalapit nyo sa mga Filipino community, mga kababayan natin. Either na napakadami talagang problema sa UAE, kaya gustong-gusto kayo, or meron kayong taglay na ugali na nakaka-attract sa kanila para lapitan kayo. Which is which? I go for A. Marami talagang problema. Okay, so hindi, actually, sa totoo lang, El, no, hindi ko naman talagang naiisip na ganun kadami ang lumalapit, no, humihingi ng payo, o kahit, alam mo kung minsan na kadalasan yan, puro hingi lang naman nila, may makikinig sa kanila eh. No? So, I'd like to answer your question. If I were to put myself in the situation na ako ang may concern, no? Parang mas gusto ko sigurong hahanapin na meron ako malalapitan na unang-una hindi ako huhusgahin. Alright. Yung gusto ko, kaibigan lang, no? Yung makikipag-usap lang ako. Para lang ano niya kasi, puro mga, yung mutok lang yan eh, mga nandito lang sa loob eh, no? Gusto mo lang may mapagsabihan. Tapos, at the same time, alam mong yung taong yon may talagang genuine na concern sa'yo. No? Na hindi ka ilalagay sa kasamaan. No? Lalo ka pang, ipapaliwanag sa'yo kung anong mas karapat-dapat na gagawin para mas may direksyon. Okay. Yung pagsagot mo sa mga taong lumalapit sa iyo ng katulad ng hindi paghusga, ito ba part ito ng training na natutunan nyo sa mga nagdaang taon? Yes. As a matter of fact, siguro affirmation lang din naman, Kasi, hindi naman dahil sa gusto kong mabuking doon sa aking edad. Kaya lang nung high school kasi, ang tawag sa akin, Dear Priscilla eh. No? Alright. Parang nakaugalian ba na ako ang nilalapitan? So, Ate Helen ka pala. Parang gano'n eh, no?
Okay. So, parang, tapos nung napunta kami dito, no, sa UAE, tapos na-involve kami sa community, no, kaming mag-asawa. And parang naging second nature sa akin, no? Tapos nung na-involve ako sa mga training, no, for counseling, parang nagkaroon ng affirmation na medyo tama naman pala yung ginagawa ko, no? Pero I wouldn't want to call myself as a professional counselor, no? There's a big difference. Yes, there's a big difference. Yung sa shrink, sa psychologist, sa isang counselor na tulad nyo, community counselor. More of peer counseling, no? That's what they call it nga actually, no? Peer counseling. Kasi talagang mga, mga katulad mo rin naman, ano? Na nangangailangan lang naman talaga ng may makikinig sa kanila, na may magmamahal, kung pa pwede. Paano nyo inaalagaan ang sarili nyo? Kasi syempre, katulad ng sinabi ni Jomar, sinabi ni Mang Willie, ang bibigat naman ng mga problema. Sari-sari. Sari-sari, pwedeng maghiwalay, magpapakamatay, dating durugista or talaga sa'yo, magpapabigat ng damdamin mo. How do you take care of yourself na hindi ka maging involved dun sa sitwasyon na pag naghiwalay kayo, hindi mas mabigat ang loob? Parang napasa sa'yo yung problema. Which can happen, That is true. So how do you take care of yourself? Well, unang-una kasi, importante, lalo na sa akin, na medyo may kalakasan din naman ang aking pananampalataya, no? Kasi wala naman ako ibang pagkakapitan di ba? Ika nga. And I also would like to believe na kung ano man yung ginagawa ko, it's a gift. No, it's a gift that I got, no? And I am just here to be of service to others if I can, no? But it's also important na ang iintindihin ko, hindi sa akin yung problema, no? Although there is such a thing as empathic listening, no? Yung ilalagay ko ang sarili ko dun sa taong nagsasabi, no, ng may concern, no, para mas maiintindihan ko. Kasi tama yung sinabi ni Willie actually, no, you cannot give what you don't have. If you've never really experienced pain in your life, it will be difficult to be compassionate with somebody else, no? But at the same time, you draw a line para, kasi kailangan pangangalagaan mo rin naman ang sarili mo. Kasi kapag ikaw ang bumigay, hindi ka na po pwedeng sandalan ng iba. Okay, so, pero, paano nyo rin ina-upgrade yung mga skills aside from the trainings and all this? I read a lot actually. Gusto ko nagbabasa. Mga self-help books, spiritual books, no? And I listen also, no? Sa mga especially sa yung mga YouTube counseling programs, sa YouTube or Miss Rita, gaano na ba kabigat ang mga problema ng mga kababaihan ngayon dito sa UAE? Or gitnang silangan? At anong klaseng problema? Well, sari-sari. Abortion. Sari-sari. Or boyfriend cases. Alam mo, nandyan yung actually talagang abuse, no? Basically, no? It's abuse not only physical, emotional, mentals, no? It's a totality of the woman, no? Kasi tayo sana, mga Pilipina, we have been empowered, no? Yan ang difference natin kasi before, no, tayong mga Pilipino, especially the ladies, no, for that matter, mga kababaihan, medyo background lang tayo, di ba? Pero for some reason, nag-surface tayo. Nagkaroon tayo ng empowerment. Pero yung pagsa-surface natin as empowered Filipinos, ang nangyari naman yan, nagkaroon naman nagkaroon ng parang twist to that, no? Parang we became actually very gullible, no? Kasi such is our nature, tayo mga Pilipino, very, very gullible. Madali tayong ma-convince, madali tayong, kasi simple tayong tao mabababaw ang kaligayahan, di ba? Kaya tuloy sari-saring problema ang nararanasan ng ating mga kababaihan dito. And sad to say, no, it's not getting any better, no? I don't know if it's ignorance or just plain, talagang nagpapadedma, ayaw na lang. Parang yung bahala na attitude. Alam mo, isa pa yan di ba? It's something na culture natin na kailangan sana mawala sa atin yan kasi hindi naman tama yun hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong. So it's more like abusing, being abused. Yes, it's more of that, kasi maraming areas, maraming aspects ng abuse, di ba? Yeah, by not respecting yourself, you are abusing yourself. So yung abuse, hindi yung abuse ng lalaki sa asawa or yung abuse mismo ng babae sa sarili niya? Yes, it could be that. By allowing yourself, actually, to be in a situation na hindi dapat
Correct. Katulad ng, alam mo may asawa yung boyfriend mo, Pinapasukan mo. pinapasukan mo pa rin. Okay, Or, some other issues na na-abuse na yung sarili mo and yet you're allowing it. Pangit naman talaga kasi alam mo naman bawal eh. Ba't mo papasukan? Yun yung pinapoint out ni Miss Rita na yun yung nakakalungkot. Yun nakakalungkot. Kasi Alam mo bawal. alam mo bawal. Di ba joke natin last time na may asawa sa Pilipinas, pagdating dito may asawa dito, tapos pag nag-exit sa Kish, nagkaroon pa ng asawa doon. Aray. Di ba, Bluebird? Pati sa Kish nagkaroon eh. Hindi naman tayo nang huhusga. Ano po? Kasi Oo, pwedeng totoo naman. pwede namang nasa sitwasyon silang hindi, kaya nga nandito kayong mga counselors. At kaya naman kayo ay guest ngayon sa Filipino Excellence in Middle East. Is that so that people would know na may pag-asa? Oo naman. Na hindi nyo kailangan magpakamatay, mag-isip magpakamatay, or bumaril ng mga bata katulad na nangyari sa... Alam mo, El, Yes. almost 20 episodes na tayo and we never judge. Ang role naman natin dalawa with the help of Bluebird, tapos si Roy, tapos si David Hart, is just to facilitate, to facilitate the discussion. So, tayo, ang role talaga natin dito is to give the best get the best out of our guests. Yes. For them to inspire and empower the listeners. So you have a question earlier on. Somebody Meron, was, pero yes. mag-break tayo ngayon. Nakalimutan ko pala banggitin na si Rita Verdolaga ay isa sa pinakaunang nabigyan ng recognition ng Women of Substance ng Ilustrado. She was categorized as a socio-civic worker, di ba? Yes. So talagang na-recognize na yung work niya. That was 4 years ago na she's really a community counselor. Yes. Ngayon, after this break, babasahin natin yung mga questions from our Facebook account or sa account ng Filipino Written Dubai 103.8 or sa mga text messages po ninyo sa 4001. So magpadala na po kayo ng text message 4001. Pabalik po kami.